Wala daw lasa ang tinola. Tama naman. Sige, cut na. Wala na magluluto. Cut. Hindi ko tanggap ang disrespect sa tinola. So, ituturo ko sa inyo kung paano pasarapin ang tinola na hindi gumagamit ng chicken bouillon, concentrate o kung anumang magic. Ang kailangan lang natin is two things. Una, pakialam. Kailangan intentional ka sa pagluto mo. At pangalawa, maraming pasensya. Yun lang. Ang tinola, kumbaga, pag kinompare mo siya sa sinigang, limited lang talaga yung ingredients natin, aromatics, protein, dalawang klaseng gulay, tubig. Yun na, yung pansabaw. So, kailangan ma-maximize natin ang potential ng bawat isang ingredient. Mag-sear muna tayo ng karne dahil nakakatulong ito para, well, mas maglasang karne ang ating karne. Parang ganyan. Kung okay din sa inyo, mas magandang pumili kayo ng mga cut ng karne na mataba at mabuto. Gumagamit din pala ako ng stainless steel kasi based sa experience ko, nakakapagbigay siya ng magandang caramelization tsaka Maillard reaction sa pag-searing, sa pag-gisa. Kung meron kayo nito, utilize nyo. Kung wala, okay lang din naman. Kahit yung na ganyan, okay na. Sunod natin yung atay. Kahit mga ganyan kulay lang. Pwede na natin gisa yung ginger tsaka yung bawang. Huwag muna natin ilagay yung sibuyas dahil hindi siya matutosta. Release kasi ng tubig yung sibuyas. So, unahin natin yung ginger tsaka yung bawang. Toasted na siya. Kontento na ako sa gisa niya. I-glaze lang natin yung fond na namuo sa pan. Transfer na natin. Pinaghugasan ng bigas. Tayo na tubig. Paminta. Peace. Unang kulo, lalagay na natin yung sayote. Siling haba na nagilitan. Pag malambot na lahat, whatever greens you have, dahon ng sili sana. Ang nakuha natin, bok choy. Pwede na to. Tapos, pwede na i-serve. Ayan, so ito na yung ating tinola. Hindi ka na mahihiyang ipaulam sa mga bisita mo. Try muna natin yung sabaw. Ang lasa niya. Tingnan natin ng sabaw yung rice. Meron tayo ditong soy sauce na may sili, na may asukal na konti. Tingnan natin ganyan. Atay, sayote, laman, bok choy. Ito na ating perfect bite.